Hello! Isang magandang araw uli sa ating mga students and followers. Patuloy po sana nating i-share, i-like, and i-subscribe sa itong channel natin para marami pa tayong maabot ng mga estudyante at matuto pa ng math. Okay? So, ngayon, meron tayong panibagong challenge ulit. Okay, so meron ulit tayong example today. Basahin po natin ng sabay-sabay. A shop owner Yuna bought 480 kites at 5 for 400 pesos. She then sold all the kites at 3 for 350 pesos. How much did she make? Letter A, 38,400 pesos. Letter B, 17,600 pesos. Letter C, 56,000 pesos. Or letter D, 20,800 pesos. So, ang sabi dito, si Yuna daw bumili ng 480 kites. Tapos ang halaga niya, 5 for 400 pesos. 5 piraso, 400 pesos. And then, nabenta niya raw lahat ng 480 kites sa halagang 3 for 350 pesos. Or 3 piraso, 350 pesos. So, magkano daw yung kinita niya? So, pwede nyo uling i-post yung video at subukan nyo muna sagutan. Okay? So, let's continue. Ang sabi doon, 400 total ng kites niya is 480 kites. Tapos nabenta niya, ang bili niya is 5 for 400. So, ano una natin gagawin? Isulat muna natin uli yung given. Okay? So, 480 kites. Okay? Tapos, ang bili niya is 5 pieces for 400 pesos. Okay? Ang una natin gagawin dito is magkano yung puhunan niya. Okay? Or yung capital. Okay? So, ang capital niya dito, para siya makompute, ang gagawin natin, syempre, kailangan natin i-grupo. Okay? Ilang grupo ba yung 480 kites sa 5 piraso? Yun ang una natin gagawin. Okay? So, 480 kites, divide natin sa 5 para makita natin kung ilang groups. So, ito ay mayroong 96 groups. Okay? Yan. So, 96 groups. So, para makompute natin yung capital, 96, multiply natin ng 400 pesos. Okay? So, makikikuha natin dito yung capital niya na or puhunan, magkano? 96 times 400 ilan? Is 38,400 pesos. Okay? 38,400 pesos. So, ito yung capital niya. Ngayon, nabenta niya raw yung 480 kites sa halagang 3 for 350 or 3 piraso for 350 pesos. So, kumpitin naman natin yung kanyang sales or revenue. So, paano natin gagawin yon? So, ganun uli. So, sales naman, kumpitin natin. So, ganun din, kuhanin natin yung groups kung ilan yung mag-group sa tatlo. Okay? So, yung 480, divide natin sa 3. So, ilang grupo to? 480 divide 3 divided by 3 is ilan? 160. Tama? So, meron siyang 160 na groups. Okay? So, yung 160 na yan, multiply natin sa magkano yung benta niya uli? Per 3, 350 pesos. Okay? Diyan, 350 pesos. So, meron siyang sales o revenue, magkano? Ang sagot dito ay 160 times 350, 56,000 pesos. Okay? Ang tanong, ito na ba yung sagot sa question natin? Kasi meron sa choices is letter C, 56,000. So, hindi pa. Okay, so, minsan may trick yung mga questioners natin, lalo na sa multiple choice. Pag hindi mo binasa na maigi yung question, ang isusagot mo dito is letter C, which is 56,000. Pero yon ay incorrect kasi ang tanong is, how much did she make? So, yung kita niya. So, dapat i-minus natin yung sales sa capital para makuha natin yung net profit. Okay? So, tandaan niyo yun ha. Tignan niyo maigi yung questions. Okay? So, kumpitin natin yung net profit niya, which is
yung sales niya, which is 56,000 minus 38,400. So, magkano kinita niya? 56,000 pesos minus 38,400 ay 17,600 pesos. Okay? So, ito ay letter B. Okay? So, correct. So, ito yung kinita niya. So, sana meron kayong natutunan uli sa lecture natin today. So, patuloy po natin i-like, share, and subscribe to channel. Maraming salamat. Magandang umaga. Bye-bye. See you next time.